Anong latest po mga kababayan? Eto, finally! Supreme Court nagsalita na mga kababayan. Naku po, at syempre Bato de la Rosa maaabsuelto na. Naku, at Lacson at Soto panigurado iyak sa balitang ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na kahit anong pilit yung pagtakpan, ang di umano'y mga kabulastugan ng gobyernong ngagba ay sadyang tila ang katotohanan na talaga ang siyang sasampal sa inyong mga kasinungalingan. Dahil Korte Suprema may malaking pasabog na siyang ikakagulat ni Ping Lacson at gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita mula mismo sa Korte Suprema, mayayari na si Ping. Supreme Court question Lacson Senate over alleged cover-up of flood control report. The Supreme Court EC has ordered the Senate Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Pampilo Ping Lacson, to explain its refusal to release a controversial draft report linked to the alleged flood control scandal. In an en banc resolution, the High Court directed the respondents to submit their comment within 10 days, signaling the start of judicial scrutiny over the report's secrecy. However, the SC clarified that it has not yet given due course to the petition. The court also denied the petitioner's request for a temporary restraining order (TRO) and a status quo ante order, allowing the committee to keep the document confidential for now. The petition was filed by lawyers Eldridge Marvin Asiron, Kinila Bastilla, and Purificacion Bartolome Bernabe, who are seeking the public release of the draft partial report, citing urgent public interest amid alleged irregularities in flood control project. Also named respondents were Senator Juan Miguel Subiri, G.V. Ejercito, and Sherwin Gatchalian, along with the Senate of the Philippines. The Senate Blue Ribbon Committee earlier invoked deliberative process privilege to justify withholding the draft report, arguing that releasing internal discussion would affect legislative deliberation. However, the petitioners argued that the privilege may no longer apply after Lacson publicly discussed portion of the report in interviews and official statements. Media reports earlier suggested that the draft report recommended the filing of plunder and other criminal charges against certain incumbent officials over alleged anomalies and flood control project. Inatasan nga ng Supreme Court ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pampilo Ping Lacson na ipaliwanag ang pagtanggi nitong maglabas ng controversial na draft report na nauugnay sa umano'y flood control scandal. Correct. At eto po mga kababayan, pakinggan natin ng mabuti itong sinasabi dito ni Justice Marvic Leonen mga kababayan. At eto pa mga kababayan, may naku po, napakagandang comment ito na anya, si SC Leonen ang nagbigay pag-asa sa ating mga ordinaryong mamamayan. Sarap mabuhay at makipaglaban sa hirap ng buhay kapag may isang katulad mo, Sir Leonen. Salute po. Nako po mga kababayan, talagang itong si SC Leonen mga kababayan ay, nako po, talagang patas ito kabayan, di ba? Kaya, yung nasa comment section mga kababayan halos lahat, nako po, talagang saludo nitong si Sir Justice Leonen mga kababayan. At syempre, ito lang din yung pag-asa mga kababayan ni Senator Bato de la Rosa na tuluyan na ngang maabsuelto mga kababayan dun sa pagsisikop sa ICC sa kanya mga kababayan, di ba? Para kahit papano dito na lang si Senator Bato de la Rosa lilitisin kung meron man siyang nagawang kasalanan, di po ba mga kababayan? Kaya eto, pakinggan natin ng mabuti ito mga kababayan at itong Attorney Romel mga kababayan, Bagires, ay naku po, tila ba'y nasupalpal ito, nakatotohanan. Ang bihira talaga mga kababayan, talagang pag narinig mo to, naku po, marami ka talagang matutunan kabayan. Eto,
Sabay nating pakinggan kabayan ha. The President initiates and writes the content. Therefore, the President initiates the crafting and writes the content of that instrument which has the effect of law, correct? That's correct, Your Honor. Yes. The effect of treaty on domestic legislation, I think we need to qualify it a bit in order to be able to see how it relates to domestic law. Okay. Very well, Your Honor. International law has traditionally affected the relationships of two states, correct? Yes, Your Honor. Insofar as the subject matter of international law, especially of treaties before, it was only between state to state, correct? That's correct, Your Honor, as far as classical Yes. international is And concerned. therefore, whenever there is a treaty under the old conditions, it only affects the roles of the representatives of the state vis-a-vis another state, correct? Yes, Your Honor, Yes. as to the procedure, Your Honor. And that's of correct. course, there is a possibility that the treaty will also affect the relationship of the citizen of another country sojourning or passing through the other state. Is that not correct? That's correct, Your Honor. In which case, therefore, that treaty has effect only because it commits the host state to the other state as to how it will treat the nationals from the other state. Is that not correct? That's correct, Your Honor. Yes. Okay. The third situation is when a treaty, like a human rights treaty, has the effect of committing a state with respect to its behavior, with respect to its own citizens. Is that not correct? Agree, Your Honor. Yes. Tax treaties, are they of the first, the second, or the third kind? Well, that concerns, usually tax treaties, Your Honor, has a bilateral nature. Yes. So it concerns, it The would second. concern Yes. simultaneously, Your Honor, It affects whatever taxes that a boxer who boxes in the Yes, Your United Honor. States earns. Therefore, the treatment on income tax is dependent on the tax treaty. Is that not correct? Yes, Your Honor. VFA, visiting forces agreements, That's correct, Your Honor. also with respect to the second, correct? Yes, Your Honor. Now, with respect to the treaty that we are now considering, it has as its core obligations of the state vis-a-vis its nationals. Is that not correct? Yes, and more, Your Honor. And with respect to that, it internationalizes 4 sets of crimes. Is that not correct? That's correct, Your Honor. Yes. It creates not only an obligation, but also liability for the first time, correct? Yes, as a Well, for permanent court, some, Your but Honor. not all. Yes, Your Honor. Yes. And these 4 sets of crimes are genocide. The second is war crimes. Yes, Your Honor. The third is crimes Crimes against against humanity. Yes, Your Honor. And the third one is the crime of aggression. Yes, Your Honor. Correct? Okay. So with respect to these 4, it means that a state is committing that it will not commit all of these crimes vis-a-vis its own nationals. Is that not correct? Yes, that's one part of the Rome Statute, Your Honor. Yes, the Rome Statute. That is the core part because International Criminal Court has a crime that it prosecutes, correct? The most serious crimes, Your Honor. Yes. Well, in terms of violations of the Geneva norms, it is not most serious but grave, Yes, Your Honor. correct? And they have been... in terms of The Hague, it is serious, Yes, Your not Honor. grave, correct? That's correct, Your Honor. In terms of crimes against humanity, it depends, correct? Yes, and there are, of course, the introduction lately in the Rome Statute of gendered crimes, which are not found in the Geneva Convention clearly or in the Hague Convention. Is Yes, that Your not Honor. correct? That's correct, Your Honor. So we have to qualify that. The point there is that here we have an obligation of the state vis-a-vis its nationals, correct? Yes, Your Honor. Yes. And with respect to the Rome Statute, before it was ratified by the Senate, there was already a law, correct? Yes, 1 year Yes. before, Your Honor. But there was a law. That's the Before. RN 9851, Your Honor. Yes, which your group helped in negotiating, correct? That's correct, Your Yes, and Republic Act 9851, therefore, is a law which gave the President more powers to accede to that particular treaty, correct? Honor. Yes, Your Honor, because that's Yes. provided in Section 15 Now, of in the law. terms of Republic Act 9851, is there an acceptance of the procedures under the Rome Statute? Yes, Your Honor, because the core crimes are there, Your Honor. No procedures, The procedures are not laid down not in... laid down. In fact, there is only one specific provision in the
Republic Act 9851, which refers to conventions and treaties which have already been ratified. Is that not correct? That's in Section 15, Your Yes. Honor. It does not mention the Rome Statute, It correct? does not, Your Honor. Republic Act 9851 was not the authorizing statute for the President to accede to the Rome Statute. No, Your Honor, it's independent but complementary, Your Honor. Yes. So, if Congress wanted to bind the future generations with respect to the remedies under the Rome Statute, it could have as easily provided in Republic Act 9851. Correct? Well, we believe, Your Honor, that in fact the Rome Could it Statute. have provided in 9851 that the law authorizes the President and therefore accepts, the House and the Senate accepts, that there will be complementarity, there will be an added layer in terms of these crimes? Well, implicitly that is provided for, Your Honor, in Section 15 and Section 2 of the law, Your Honor. Because there's an enumeration there, Your Honor, of so many obligations and That's arising obligations. from treaty, I'm Your not Honor. referring to the obligations. And- There's a difference between substantive crimes and the procedure for the crimes. Is that not correct? Yes, Your Honor. For example, the triggers for jurisdiction. Correct? Yes, Your For Honor. example, Article 17. That's Correct? correct, Your Honor. For example, the acceptance of the crime of aggression. That's 15, correct, Your Honor. 15 bis, and the following. Correct? That's correct, Your Honor, Yes. because the Rome So Statute there is- are provisions in the Rome Statute which were not included in Republic Act 9851. Is that not correct? Yes, because they're not necessarily, you know. So Your Honor. Republic Act 9851 was produced through deliberations in the House and the Senate, correct? That's correct, Your Honor. And the House and the Senate did not produce the obligation on the part of the President to follow the rule on complementarity, gravity, office of the prosecutor, and the International Criminal Court, I correct? disagree, Your Honor, because all over the law, Your Honor, you have Show me. those provisions, Your Honor. Show me. Well, Your Honor, let me refer the court, Your Honor, to Where is the provision on gravity? The requirement of gravity before prosecution. well, Your Honor, that is implicit in complementarity, Your Honor. And according to the Show me. In Article 17, it is very clear under Article 17, Section D. Ano ngayon? yes, Your Honor, that's correct, Your Honor. What about in 9851? Because, Your Honor, So the House and the Senate agreed that only these parts of the International Criminal Court will be covered by domestic legislation, correct? because, Your Honor, that's also at the heart Can of you answer my complementarity. question? The House and the Senate agreed that only these parts of the Rome Statute would be part of domestic legislation, correct? That's correct, Your Honor. There is no commitment under the domestic legislation to bind future generations as to another layer of a court. Is that not correct? Well, we disagree, Your Honor. Because with respect, Your Honor, to implementing Where the in the law obligations- does it say that the President should bind ourselves to a additional layer? Your Honor, may I refer, Your Honor, for instance, to the age to interpretation provided for in Section Okay, 15. read it. Does it say International Criminal Court? Does it accept another court? Nato po mga kababayan, oh. Talagang natameme na lang itong si Attorney Romel. Your Honor, Section 15 says that applicability of international law in the application of an interpretation of this act. Philippine courts, Interpretation of the act, which means the text must already be there. It- Where is the text which actually says that it recognizes or allows the President to add another court? Naku po, kabayan. because, Your Honor, the RA 9851 is almost an exact copy of the Rome Statute, and the Rome Statute, Your Honor, is a You're not codification- answering my question, you're eliding my question. My question is, where in that statute, so that we finish immediately, so Very that well, we Your can Honor. go home, Eh, okay? It's not there expressly, Your Honor. Not expressly. Yes, Your So the House and the Senate did not pass, the House, representative of the people,
the Senate, elected at large, passed a law which did not include portions of the Rome Statute but copied the core provisions, correct? That's correct, Your Honor. Yes. So when the President removed the treaty or withdrew from the treaty, did it violate a law? It did, Your Honor. Which law? Oh. Many Statute. laws, Your Honor, we are parties to so many treaties, Your Honor. For instance, the four Geneva Conventions. Which one? Which The convention? four Geneva Conventions, Your Honor. The we Geneva have- Conventions. Yes, and Have we withdrawn from the Geneva Conventions? we are not, Your Honor, but all of these Have we conventions... withdrawn from Protocol 1 of the Geneva Your Honor. Convention of 1949? Have we withdrawn from Protocol 2 of the Geneva Convention? No, Your Honor, but our Have we answer... withdrawn from the Hague Convention of 1907? No, Your Honor. So, what are you saying? We have also withdrawn from the Geneva Convention? Are the provisions of the Geneva Conventions already in Republic Act 9851? Yes, Your Honor. Did we withdraw 9851? Well, that is not our So be answer, Your careful, Honor. counsel. Don't do what a law student does. You answer the question. We did Okay. not, Your Honor. The question is, here we have a law passed by the House and the Senate. The House and the Senate, through a law, decided that only these portions of the Rome Statute will bind the Philippines. Correct? That's correct, Your Honor. Only by treaty did we add certain Yes, Your other Honor. things. That's correct, Your Honor. With the President withdrawing from the treaty, did the President violate this statute? And may Did the answer- President withdraw from 9851? May I qualify my answer, Your Honor? Did the President No, Your Honor. No. So, he did not. It did not, Your Honor. Yes. So, that's it. Thank you. Naku. Kaya pala mga kababayan no, na ang dami sa comment section itong video mga kababayan na nasa FB ay naku po. Inuulan talaga itong si SL Yunin ng saludo mga kababayan. Di ba? Talagang sumusunod siya sa batas. Di gaya nitong sino ba itong attorney Romel mga kababayan? Tila ba'y napangaralan mga kababayan no, ni SL Justice Yunin? Yan. Di ba? Huwag nyo kasing anuhin. Yung tanong ni Justice ay sagutin, di ba? Pambihira mga kababayan. Naku po, kaya ano po ang masasabi ninyo dito kabayan, di ba? Klarong-klaro. Kaya si Senator Bato mga kababayan ay naku po, may malaki talagang tsansa mga kababayan no, na dito na lang lilitisin kung meron man siyang kaso na haharapin mga kababayan, di ba? At eto pa mga kababayan, pakinggan natin si Ka Eric na tila ba'y babanggain ng Korte Suprema at Senado ang bogus ng ICC warrant of arrest versus Senator Bato mga kababayan. Naku po mga kababayan, no? Talagang malalagot itong sila Tito Sen, Pinky at yung iba pang mga kakampwings na nagagaling-galingan mga kababayan no, na tila ba'y itong si Senator Bato raw ay duwag. At syempre lalong-lalo na itong si Trillanes mga kababayan. Di ba narinig nyo naman kanina yung sinasabi ni Justice Leonen mga kababayan? Tila ba'y nasupalpal pa yung abogadong sino ba yun mga kababayan? Di ba tila ba'y pinangaralan? Kasi ayaw dumirektang sumagot di ba mga kababayan? Mga kababayan, kailangang mailinaw po natin siguro once and for all ang tamang pananaw dito sa hindi matapos-tapos na mga usapin at mga panggagamit sa ICC at sa mga di umano warrant of arrest na ini-issue nila laban sa mga political leaders and personalities dito sa Pilipinas na tinatarget ng gobyerno ni Marcos Jr. upang sila ay harabasin, damputin at ipatapon doon sa Netherlands, sa Correct. ICC detention facility. Kagaya po ng nangyari kay President Tatay Digong. Rodrigo Duterte. At ngayon, iniuulit na naman ang ganitong kalapastanganan gamit ang maskara ng ICC at di umano ang kanyang ini-issue na warrant of arrest sa isang aktibo at duly elected Senator of the Republic of the Philippines na si Senator Bato de la Rosa. At idinamay pa ang pag-atake at paglusob at pangbabastos at paglapastangan sa institusyon ng Senado. Na nakita natin lately kung paano po gumalaw ang kagaspangan at kawalang galang nila Trillanes at nila Matibag gamit po ang payong ng NBI.
Tama mga kababayan, no? At samantalang ito si Matibag ay hindi pa rin hanggang ngayon sinuspende mga kababayan or sinibak man lang. Pambihira. Tapos yung Sergeant at Arms mga kababayan dyan sa Senado ay naku po. Di ba sinuspende ni Boying Kabayan? Pambihira talaga sila mga kababayan, no? Di ba? Kaya si Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan ay gano'n na lang. Di ba kung tila may na-prostrate na dahil sa mga pinagagawa nila. Tapos, di ba, sabi pa ng iba dyan na magulo na raw dyan sa Senado. Pambihira, hindi yan magulo kung hindi nyo ginulo. Di ba? Pambihira. At di ba kita nyo mga kababayan ngayon, lahat ng bayarang media, mainstream media mga kababayan ay pinagtulungan nila si Senator Alan na tila ba'y gusto nilang mag-resign ito bilang Senate leader dyan sa Senado mga kababayan. Di ba? Kitang-kita nyo naman di ba sa kanilang headlines na ika nga may eksperto raw na nagsasabing dapat nang umalis dyan si Senator Alan bilang Senate leader dahil eto magulo na raw mga kababayan, di na raw nakabubuti at baka raw po makakaapekto pa sa gagawing impeachment dyan kay Bibi Sara. Utot nyo. Ang bihira. Pag di talaga pumapuro sa kanila mga kababayan, no? Di ba? Bihira magsasama-sama lahat ng mainstream media. Dahil takot sila na makaupo ulit si Bibi Sara, mga kababayan. Di ba nga real talk lang? Kunwari. Ayun. Una sa lahat po, ang ICC ay isang international body na binuo para litisin, papanagutin at Correct. paparusahan ang mga gumagawa ng mga war crimes sa mga bansa na may umiiral na civil war o sa mga bansa na nagkakaroon ng digmaan. Ayun. Ganon din po ang mga crimes against humanity. Malawakang pagpatay, mga panggagahasa, at mga paninira o pagwasak sa ari-arian ng sibilyan. Yan naman po ang mga tinatawag na mga crimes against humanity. At ang ICC, ang kanyang history po, naging lobby operation po yan. No? Ibig sabihin, ginapang yan na mga komunistang mga grupo sa Europe at sa ibang bahagi ng bansa o ng mundo, kasama po ang Communist Party of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang international department na nakabase sa Netherlands at ang kanilang tinatawag na ILPS, International League of People's Struggle, na mga grupo at organisasyon na binubuo ng CPP sa kanilang alliance ng Communist Movement at Socialist Movement. So sila pong nagtulak niyan, no, na magkaroon ng ganyan. I think that was mga year 1990s. No? Ang pagbubuo ng Rome Statute na yan, dinlobby. Nilabi-labi nila yan sa mga European governments hanggang sa mabuo po ito at naging sanction ng UN. At ang ICC po, sa kanyang pagbubuo nito, mayroon siyang tinatawag na Rome Statute. Yun pong treaty natin na sumama tayo dati. Pero sa buong mundo, mahigit 68 or close to, I think 70 na mga bansa ang hindi po kumikilala sa ICC at hindi nagpailalim sa Rome Statute na treaty o pakikipagkaisa sa tinatawag na Rome Statute. Pag sinabing statute, parang ito ay batas at kasunduan na kinikilala mo. No? Batas at kasunduan. Yes, So, po, ang Eric. mga bansang Amerika, Estados Unidos, ang Israel, ang Russia, ang North Korea, ang Saudi Arabia, at iba pang malalaking mga bansa ay hindi po kumikilala sa ICC at hindi nagpapailalim sa Rome Statute. Bakit? Sapagkat ayaw nilang pakialaman sila, mantuan Correct. sila, at diktahan ang kanilang mga internal na mga policies and programs of their government. Yun po ang rason dyan. Kasi kapag nagkaroon po ng international intervention sa pangloob na usapin ng isang bansa, nakasalang po ang kanyang soberenya, ang kanyang sistema ng panggobyerno niya at ang kanyang sistema ng pag-iral bilang malaya na estado at teritoryo, pati na po bilang isang gobyerno. Yan po ang dahilan kung bakit maraming mga bansa na ayaw nilang magpailalim sa Rome Statute o kumilala ng ICC sapagkat mayroon silang sariling mga sistema ng gobyerno, sariling sistema ng batas at pamamaraan ng kanilang pag-iral bilang isang bansa, bilang isang estado. Ayun. So klaro tayo hindi ito Klaro po. universal ang ICC. Klaro so po. if there are around 250 countries
almost one-third ng mga bansa, lalo ng mga malalaking bansa, they do not recognize, no? Including China. China, Russia, and United States of America, they do not recognize the ICC, nor they are under sa Rome Statute. Hindi sila nag-recognize nito at pumirma. Ang Pilipinas, nung panahon na pinagdidibatihan ito, nung 2012, I think ito, or 2011, during the time of Noynoy Aquino, na siya pang presidente, si Senate President, I think Senate President siya noon, if I'm not mistaken of the time, si Senator Juan Ponce Enrile ay nagbabala po. Sabi niya, hindi tayo basta-basta pumapasok sa isang internasyonal na mga kasunduan o mga magpapatali sa ating bansa at sa ating gobyerno. Napagsisisihan natin later on, sapagkat alam po ni Manong Johnny Enrile, ni Senate President Juan Ponce Enrile noon, na ang ICC ay pwedeng gamitin ng mga makakaliwang grupo o ng mga grupo na nais pabagsakin ng gobyerno o lumalaban sa gobyerno at Republika ng Pilipinas. And we're talking about the CPP, NPA, NDF, or even the MILF, the MNLF. Kaya sabi ni Senate President Juan Ponce Enrile noon, ang opinion niya, hindi dapat maratify ang treaty na yan, recognizing and binding the Philippine government and our own country to the ICC and to the Rome Statute. Sapagkat pwedeng gamitin niya na balikan ng mga grupong ito, lalo na ang CPP, NPA, NDF, no? Na marunong po sa international network operations, ang mga leader ng ating gobyerno, including ang mga officials ng ating military, ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Sakaling gagamitin nila ang mechanism ng ICC na pwedeng mangialam, pwedeng mag-investigate at pwedeng magsampa ng mga kaso sa mga leader ng gobyerno o mga opisyal ng gobyerno at opisyal ng AFP at PNP na target na balikan, iharas o gantihan ng mga kalaban ng gobyerno na naging malakas ang paglaban ng mga naturang leader, ng mga naturang generals, ng mga naturang AFP and PNP officials at pati na po ng mga leader ng gobyerno na tumutuligsa at lumalaban sa mga grupo na nais pabagsakin ng gobyerno. Exactly! Yan po ang nangyari nang hindi po mapabagsak ng CPP, NPA, NDF si Pangulong Duterte at ng mga kalaban sa oportunistang mga politikana ito ni Trillanes at nila De Lima, nakipagsabuatan po sila. Kasama ito mga hilaw na komunista nila Hontiveros at inilunsad nila ang kampanya laban kay Pangulong Duterte doon sa ICC. And these actions, these sinister actions, itong kabulastugan ng mga hakbang nila nito ay binulgar ito ng dating abogado na pinagkakatiwalaan ni Trillanes. Sayang at pumanaw na po siya ng maaga, si Attorney Jude Sabio. But his interviews, na nanatili po yan sa YouTube, makikita pa rin natin. At sinasabi nga ni Attorney Jude Sabio na ginantihan at binalikan lang nila Trillanes si Pangulong Duterte, kaya po nagkaroon ng mga scripted at manipulated na mga pagsasampa ng kaso na pinagsisisihan ni Attorney Jude Sabio at sabi niya binabawi ko na dahil siya po ang lawyer noon na ginamit ni Trillanes para magsampa ng kaso na ngayon po ay ginagamit ng ICC at nila Marcos laban kay Pangulong Duterte. Wow! So, 20 years ahead, nakikita na ni Senate President Manong Johnny Enrile na gagamitin ng CPP, NPA, NDF ang naturang mekanismo ng ICC. Kasi nga mula sa pagbubuo niyan, sila yung naglabi niyan para po ang mga gobyerno sa Pilipinas ay mapapahina nila. Tatakutin nila at pipilit-pitin nila na huwag maging malakas kontra sa communist terrorist movement sa Pilipinas at laban sa kanilang mga organisasyon at mga grupo na binubuo, ang mga nakaupong opisyal ng gobyerno ay dapat pameme lang. Pambihira mga kababayan, no? Kaya pala talaga si Tatay Digong ay naipadala nila dun sa dahig mga kababayan. Pambihira. Kagaya ng ginagawa ni Marcos at Romualdez, ginagamit pa sila at pinupunduhan at pinoprotektahan. Now you understand where we are coming here from the historical account. Ang ICC po ay talagang sinadya na targetin ito ng CPP, NPA, NDF as their international tool para po buligligin, atakihin at perwisyuhin ang mga malalasang loob ng mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police na lumalaban sa kanila. At here we are now, iyon nga ang ginagawa ngayon ng CPP, NPA, NDF, kasabwat ang mga bulok at oportunistang politiko sa grupo nila Trillanes at nila De Lima, nakaalyado nila ngayon at kaibigan at pati po yung mga nag-aastang hilaw ng mga komunista sa grupo nila Hontiveros. So, alam natin na ang ICC ay hindi po patas. Hindi po ito makatarungan.
Tinatarget lang nila nito ang mga mahihina na mga leader o mga bansa at gobyerno na Bansa, kaya nilang Eric. i-bully. Kagaya Bansa, mga kababayan, hindi mahihinang leader nila ba eh? Di ba? Bansa, mahihinang bansa, mga kababayan. At yung sinasabi ata ni kay Eric na mahihinang leader ay ngayong leader, mga kababayan, no? Oh, dahil mahina, si Tatay Digong doon punta sa dahig, mga kababayan. Pambihira. karamihan ng mga kaso dyan ay mga nangyari doon sa mga bansa sa kontinente ng Africa. Mhm. Kung saan po dinudurog ng ICC ang mga gobyerno doon na sa tingin nila ay mayroong abuso sa kanilang bansa. Pinapakialaman nila. Ang pangalawa, dito sa bahagi ng Eastern Europe na mayroong mga influensya po ng mga anti-communist governments dati na lumalaban sa mga komunista at sa mga separatist movement. Kaya po nabuo yung ICC na yan. Ngayon, ito po ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan. The ICC and the Rome Statute na siyang bumubuo at sandigan ng ICC, hindi po pwedeng mangibabaw ito sa konstitusyon ng Pilipinas. That's number Correct, kay one. Eric. The Constitution of the Philippines is the highest law of the land. At yan dapat ay pinoprotektahan, kinikilala at isinusulong ng buong gobyerno, lalo na ng presidente, na siyang hindi niya ginagawa. Nilalabag niya ito. Kaya yan ang issue. Number two, kahit 1,000 pa o 1,000,000 na warrant of arrest ang issue ng ICC, hindi po nawawala ang katotohanan na wala itong karapatan na mangialam sa pangloob na usapin ng Pilipinas. Lalo pa umaandar ang ating judicial system, buhay na buhay ang ating mga korte, mula sa lahat ng antas, mula sa baba, pataas, hanggang sa Korte Suprema. Tama. Mas magagaling at matatalino pa ang ating mga hukom at maestrado, siguro sa maraming mga hukom dyan sa ICC. Di po ba? So hanggat umiiral ang korte at umiiral ang ating legal and judicial system, Yes po, kay at Eric. umaandar po at kinikilala ang konstitusyon bilang sandigan at salalayan ng kapangyarihan at pag-iral at pag-operate ng isang gobyerno, kailangan po nating panindigan ang ating soberenya, ang ating kalayaan laban sa mapanghimasok ng mga ginagawa ng ICC. Pero ito mga panghimasok ng ICC ay hindi po ito kusang loob na ginagawa nila. Ito po ay instigated. Ito po ay induced and conspired. Ibig sabihin po ng induced and conspired, sinadya po ito at nakipagsabuatan ang bulok na gobyerno ni Marcos Jr. upang gamitin ng ICC sa pangingialam, exactly. The word is pangingialam sa pangloob na usapin ng Pilipinas. At upang hindi tungkol ito sa katarungan o hustisya ng mga biktima na sinasabi na biktima sa war on drugs na ginawa at inilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang administrasyon. It's not about them. It's about how to weaponize the ICC by way of conspiracy upang ang politika sa Pilipinas ay lulumpuin ni Marcos at ni Romualdez gamit ang pera na pinagnanakaw sa gobyerno upang mapatanggal sa political equation ang mga Duterte. Di ba? Bulok yan. Hindi mo kayang talunin sa eleksyon, hindi mo kayang talunin sa puso at suporta ng kanyang mamamayan, gagamitan mo ng banyaga at dayuhan na puwersa na mangingialam at magsalaula. Ang ICC hindi pwedeng magdikta dito. Kailangan masunod po ang ating internal processes na siya namang nilalabag at hindi kinikilala ni Marcos ng kanyang mga alipores kagaya nitong bupols na si Trillanes at si Matita. They do not recognize the supremacy of the Philippine court and the supremacy of the Constitution. Tama, mga kababayan, no? Dahil itong si Trillanes, di ba? Siya pa yung mismong nagdala. Warrant di umano kay Bato, mga kababayan. Ang hira, mga kababayan. Doon pa lang kitang-kita nyo na. Di ba? Na sobrang maling-mali yung pinagagawa mo. Riley, mga kababayan. Ang bihira talaga, di ba? Laban sa dayuhang panghimasok na ito. This is no longer an issue about Senator Bato de la Rosa. This is already an issue of our sovereignty. Correct. Lamang masunod ang kapretsyo sa maruming laro ng politika ni Marcos at Romualdez. Nakikipagsabwatan ito sa isang bogus entity in as far as ICC and Philippine relations are concerned. Hindi po tayo obligado na sumunod sa ICC. Wala po tayong responsibilidad o tungkulin
na automatic kilalanin natin ang mga sinasabi ng ICC. Yan po ay nangyayari at nagaganap sa mahigit 60 bansa na malalakas at malalaki na hindi kumikilala at hindi nagpapasakop sa ICC at sa Rome Statute. Because it is only voluntary. It will be up to the authorities of the sovereign nation or a sovereign country kung papayagan niyang pakikialaman siya o hindi. At kung papayagan niyang tapakan ang kanyang saligang batas at ang kalayaan at karapatan ng kanyang mamamayan at ng mga institusyon ng kanyang lipunan at ng kanyang estado. It is up to the government ng isang bansa. Eh yun nga ginagawa ni Marcos ngayon. Natapakan at binabalahura niya ang ating estado, ang ating republika at ang ating sariling saligang batas. Wala siyang pakialam, masunod lamang ang luho at layaw niya na abusuhin ang kapangyarihan, makipagsabwatan sa mga elemento na masama ang layunin sa lipunan at bayan, kagaya ng grupo nila Trillanes na to, grupo ng CPP, NPA, NDF at mga bulok at kawatan ng politiko, para lamang ma-eliminate ang threat sa kanyang poder at kapangyarihan, which is none other than the Duterte threat. Tapos mga kababayan, itong ating Pangulo mga kababayan, di ba tila hugas kamay pa yung kanyang mga pinagagawa? Di ba? Tapos tila may nagre-report siya at di ba? Talagang yung sa tingin mo ay nakakaawa tingnan mga kababayan yung ating Pangulo. Diba? Naanya wala tayong order na arestuhin si Senator Bato. Di ba mga kababayan? Bihira. Especially ang hindi maampat-ampat na pagbuelo pasulong ng another Duterte presidency na nagbabadya na aakyat sa kapangyarihan ang isang Sara Duterte na naman. Oh, Ayun! Everything is all about political manipulation. tama. Everything Tama is ka, Eric. about power play ni Marcos. It's not Correct. about justice. It's not about our international relations. Justice daw sa mga biktima ng war against drugs ni Pangulong Duterte. Di magsampa kayo ng kaso on Republic Act 9851, yung crimes against humanity, sa korte sa Pilipinas. Yan. Yan ang binabanggit ni Pangulong Duterte. Yan mga kababayan, kung gusto nyo magkaso dito sa ating bansang Pilipinas, bihira. Kung sa tingin ng mga nabiktima at nasagasaan ng war against drugs as being part or bahagi ng programa at patakaran ng gobyernong Duterte noon, mayroon po silang karapatan itong mga biktima at mga supporters nila, pati ang mga komunista na ito, na dito kayo magsampa ng kaso sa korte sa Pilipinas. And dito magharap-harapan ng ebidensya, ng testimonya, ng paglilitis, hanggang sa abutin ang tamang katarungan sa proseso ng batas at kapangyarihan ng hudikatura at legal and judicial system ng Pilipinas. Yun po ang simpleng argumento. Kaya naman po, tama na hindi natin kilalanin bilang mga mamamayan ng ICC at ang kanyang mga warrant of arrest, including ang ginawa nila na kahayupan kay Pangulong Duterte. And huwag natin kalimutan, ang ICC ay hindi lamang po napopolitika at nagagamit yan sa maraming pagkakataon. Not just in the case of the Philippine political situation, kundi nababayaran at nasusuhulan din sila. And that is being asserted, yung pananaw na yan na nababayaran at nasusuhulan, ang ICC is being asserted also by US President Donald Trump. Kaya niya napa-freeze order na ang mga assets at mga bank accounts and bank transactions Tama. at napabar niya to enter Correct. into US territory ang sinumang ICC judges at mga ICC prosecutors and their investigators. Diba? Kita So nila. malinaw na totoo at mayroong bigat ng katotohanan ang pagbubunyag ng 18 former soldiers na ito na dating mga nasa security detail kay Ginoong Saldico na naghatid sila at nag-convert ng pera na 100 million pesos na na-convert into $2 million sa mga ICC panel of investigators and ICC prosecutors representatives. At ang facilitator di umano, ayon sa revelation na ito ng 18 former soldiers na naging whistleblowers, ay si Sunny the Big Joke Trillanes. At yan ay kinumpirma din po ang pagmi-meeting na yan, ang mga diskarte na yan ni Trillanes, ni ngayon Ombudsman, dati siya DOJ Secretary, Boying Rimulya. So nasusuhulan. Yes, nasusuhulan, nababayaran po ang ICC ang matinding suhol at bayad nang gagaling pa sa pinagnanakaw at dinurubo, kinurakot na pera mula sa mamamayan ng gobyernong kasalukuyan ni Marcos Jr. So malinaw, ang ICC ay walang karapatan na manghimasok sa Pilipinas. Hindi tayo obligado automatic na kilalanin ang anumang mga dokumento, warrant of arrest o sinasabi nila, at walang karapatan ang sinuman, lalo na banyaga at dayuhan, na tapakan ng ating saligang batas
ang kalayaan ng ating mga institusyon sa demokrasya, that includes the Senate and the Supreme Court, at walang kalayaan din po o karapatan ang sinumang Pilipino na nagtatago sa kanilang opisyal na koneksyon sa gobyerno para maging traidor at taksil sa ating bayan. The way we are seeing right now how Trillanes and his cohorts from the NBI, lalo na si Matibag, ay nag-a-active na parang special agent sila ng ICC na nagiging sanhi na sila tingnan parang mga makabagong panahong makapili ayon sa mga mamamayan sa perception sa kanila. Pag sinabi kasi makapili ka, taksil, traidor ka sa bayan. Yun po ang ginamit ng World War II ng mga Hapon na ang mga Pilipino ginamit nila sa kapwa Pilipino. Makapili ang tawag sa ngayon. So, tanong ng taong bayan, pinapayagan ba? At ang pinakapunong makapili ngayon, si Marcos Jr. at sila Romualdez. Sapagkat sila nagdisenyo nito na ang ICC ay maging instrumento ng kanilang mga maruruming laro ng politika upang itago na kunwari ay nagpapatupad sila ng internationally recognized document from the International Tribunal samantalang tinatapakan nila ang konstitusyon at soberenya ng ating bansa. Bihira talaga mga kababayan, no? Ay, naku. Diba tapos, yung ating Pangulo mga kababayan, di ba natatandaan nyo na palagi siyang nagsasabi na ICC, wala. Hindi yan, hindi natin yan papapasukin. Di ba noon mga kababayan, yung di pa nadakip si Tatay Digong? Bihira, which is talagang confirm na itong mga pagsasabi ni BBM mga kababayan, no? Na kabaliktaran pag nagsabi siya. Na tila ba kung hindi mangyayari, mangyayari yan. Kagaya na lang na anyay, wala, hindi arestuhin si Bato. Walang NBI dyan sa loob ng Senado. Walang mga barel na dala-dala. Di ba mga kababayan, yung nasa KOJCC, so wala raw mga barel. Tapos, dyan naman sa Senado, walang NBI. Di ba? Lalo na si Matibag rin, kabayan. Wala. Pambihira talagang sila mga kababayan, no? Kaya tamang-tama lang yung ginawa ni Senator Bato na umalis na dyan sa Senado mga kababayan. Di ba? May karapatan siyang umalis eh. Walang formal na warrant mga kababayan. Di ba? Ang bihira. Kaya itong si Senator Bato, naku po, paligurado absuelto to mga kababayan. Lalong-lalo na pag si BP Inday ay nakaupo, naku po. Goodbye aray. Baka babalik itong si Senator Bato sa pagka-PNP chief. Tila ba hindi na pwede mga kababayan, no? Ano na lang, DILG secretary na lang itong si Senator Bato, kabayan. Diba? Para itong mga sila Trillanes ay, naku po, malalagot na. Tore, mga Matibag. Sila naman yung papanagutin mga kababayan. Pagdating ng panahon. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Mr. Anong latest po? Huwag nyo naman kalimutang mag-like, share, and subscribe mga kababayan. Di po ba? Alright, God bless you po mga kababayan.